Hello guys! Welcome to my vlog. For today's video, share ko sa inyo yung mga nabili ko for today dito sa trip namin sa Japan. Ito yung mga nabili ko, mga simple things lang naman at gusto kong i-share sa inyo. So, ito yung first na nabili ko is scarf from Perla. Ayan. Ganda-ganda ng kulay. And very simple lang yung itsura niya. Yung next naman, ito yung mga omamori or mga charms. Yung next naman na nabili ko, ito is, snowball. Napaka-cute. Nahihilig ako sa mga snowball ngayon. Cute kasi eh. So, ayan, very secure. Meron pa siyang styrofoam. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura nitong snowball. So, ayan meron siyang cat sa loob, tapos merong tori. Nakalagay, Kyoto Fushimi Inari. So, doon ko siya nabili sa bilihan ng mga souvenir sa Fushimi Inari. Cute niya, Meron pa siyang snow talaga, ayan. Kaya nga snowball eh. Okay, next naman, na nabili ko sa Fushimi Inari, ito yung Japanese headband. Ganito yung itsura niya. Ayan. Tinatali siya dito. Wala lang, for souvenir. Ayan. Sa labas ng Fushimi Inari, nakakita ako ng bilihan ng mga mochi. So, ayan. Titikman ko. Kaya 3 lang muna yung kinuha ko. And then, kanina, dahil biglang nag-snow, very unexpected, March, pero nag-snow. Although hindi naman ganun katindi yung snow, kaya lang syempre, hindi ako sanay pumunta sa isang lugar na nag-i-snow. At saka hindi ko naman din ina-expect na mag-i-snow sa ganitong buwan dito sa Japan. So, napabili kami ng heat pack. Very essential din tong heat pack na to. Ayan, nilalagay ito sa bulsa ng jacket o kaya ng jeans. At talagang nagulat ako kasi mainit talaga siya. Ang init-init niya, Next naman, dahil nga biglang nag-snow, yan, at talagang nag-drop yung temperature, napabili tuloy kami. Napapunta kami sa Uniqlo para bumili ng mga panlamig. So, ito, sa husband ko to, itong vest na to, ayan, ganyan yung itsura niya. Ito pala, ginagamit pala to sa innerwear. Ayan, pangloob siya. Tapos, tsaka ka palang magsusuot ng sweater or jacket. Ayan. Yung next naman, from Uniqlo din. Ayan. Ito puffer jacket. Ayan, puffer jacket. Snow kasi hindi kami kasi prepared. Hindi kami prepared sa ganitong klaseng weather. Ay, ni-expect lang namin na pwede na yung sweater, yung pakaraniwang sweater. At saka po pwede na yung mga knitted sweater, I mean. O kaya hoodie, ganyan. Pero, yung weather ngayon, talagang puffer jacket talaga eh. And, na-notice namin din na yung mga locals, naka-puffer jacket. So, nung first day, nung pag-arrive namin dito, actually, nakita na namin na naka-puffer jacket yung mga tao eh. Pero hindi namin, kumbaga, hindi namin na-expect na kailangan na, or I mean, mapapabili kami ng puffer jacket. Dahil talagang napakalamig pala talaga. So, kumbaga, parang na-underestimate din namin yung weather. Inakala namin nakakayanin lang yun ng mga 3 layers, 4 layers, na no need na bumili ng puffer jacket. Pero talagang mahirap talagang tiisin yung lamig, lalo na kapag humangin. Pag humahampas yung hangin talaga, doon talagang feel na na super lamig talaga. Mahirap maglakad pag sobrang windy dahil ang lamig.
Sobrang lamig. Dry na nga yung skin namin eh. Tapos, dumaan na rin kami sa Gap. Dahil may sale. Although, di naman ganon kalaki yung sale. So, ayan, nakabili kami nitong sweatshirt. Ayan, ganito yung itsura niya. Gap Athletics, tapos nakalagay dito na Japan. Ayan, Japan, nakalagay dito. Ayan. Next naman, eto bumili ko ng jeans. So, this is a khaki jeans in the color black. Ito, regular price to. Regular price namin to nabili. Ito lang yung sale. May mga items lang na nakasale, hindi din lahat. Tapos, another pa pala na nabili namin sa Gap is etong eco bag. Ayan, ganyan siya. Foldable siya na eco bag. Ganito yung itsura niya. Ayan. Yung actually, ano to, ordinary lang din na eco bag. Ayan. Okay. Very useful yan. At, dumaan kami ng Matsumoto Kiyoshi para bumili ng Nivea Soft. Kasi nakalimutan kong dalhin yung Nivea. Yung Nivea ko sa bahay. So, etong Nivea Soft, pwede siya sa face, sa body, at saka sa hands. Ayan. So, napansin ko lang, mura din yung mga tinda sa Matsumoto Kiyoshi. Yung, may mga items na pag i-compare ko sa presyo ng ibang items sa Amano, parang mas mura dito sa Matsumoto Kiyoshi. Or siguro, depende rin sa items. Yung Matsumoto Kiyoshi at saka Amano, ano siya para siyang version ng Watsons natin sa Pinas. So, next naman, yung mga nabili namin sa 7-Eleven kanina dahil bigla ngang nag-snow. Although hindi naman namin to nabuksan kasi nag-stop din naman yung snow kanina eh. So, hindi na namin nabuksan itong ang tawag dito, itong raincoat. Ayan. Hindi na namin binuksan. Ang ginamit na lang namin itong umbrella. Ayan. Napabili talaga kami ng mga ganito. Umbrella, tsaka raincoat, at tsaka yung puffer jacket. Dahil nga, biglang nag-drop yung temperature, nag-snow. Katulad nito, hindi ko na lang nasama sa vlog. Isa to sa purchase ko sa Uniqlo na dito sa Japan na. Nabigla lang din ako ng bili kasi super lamig talaga. Nag 3 layers na ako. Wool yung isang layer, yung pinaka sa outer ko naka-wool ako. Na sweatshirt. Pero hindi talaga kaya. Talagang pumasok kami sa Uniqlo, located inside Kyoto Station, para lang bumili nitong warmer. Kasi talagang ang lamig-lamig. Ang kinagandahan naman dito sa warmer na to kasi pwede siyang sa outer, pwede rin siyang innerwear. So, binili ko na din siya. Saka manipis lang siya. Pero talagang nakaka-warm talaga siya. Hindi talaga tumatagos yung lamig. And then, syempre, bago pumasok or bumalik dito sa hotel, pumunta kami dun sa pinakamalapit na 7-Eleven. Ayan, para bumili ng mga tinapay. Katulad nitong apple and crumbs. Ito first time kong matitikman tong ganitong flavor ng tinapay. Ito naman yung, syempre, melon pan, yung all-time favorite ng, tingin ko all-time favorite ng mga turista. Kaya ako naman nasabi na, all-time favorite siguro. Kasi lagi itong pansin ko lang, laging out of stock. Next, anong flavor? Milk buns. Ayan, nasarap din ito. Yung mga tinapay dito sa Japan, napansin ko lang,
hindi sila ganun katamis. Hindi sila ganun halimbawa, kung cheese man yan, hindi masyadong cheesy na parang nakakaumay or hindi matamis na tipong ganun din, hindi nakakaumay. So, that's it for my haul for today. So, isi-share ko sa inyo kung ano man yung nabili ko sa araw-araw. Pero syempre, hindi ko naman din intensyon na bumili everyday. It's just so happen na katulad nito, may mga biglaan kaming purchase na gusto kong i-share sa inyo. At saka yung mga nabibili kong mga small things. At saka, katulad nito, kahit pagkain, di ba? Gusto ko lang din ipakita sa inyo. So, that's it for my simple haul for today's video. See you on my next vlog. Thank you for watching!